Gagala na naman ang mga Disney princess. So yun na nga, dahil na sobrang stress kami sa buong weekdays namin, so deserve naming lumayas muna ng city. So pupunta kami sa lake at magkakamping kami doon dahil gusto namin ng fresh air at saka probinsya feels. Yeah, so ayun, nakapag-decide kami na pumunta ng Cabinte. Ito daw yung Lake Lomot ng Cabinte, Laguna. So, ang linis niya. So, dito, pagpasok mo, ayan, makikita mo na agad yung ang liit ng kalsada. So, magkabilaan, may mga puno siya, ayan, although natakot kami dyan, kasi paano pag may kasalubong kami, sinong mag-a-adjust yung haba ng dinrive namin dyan, pero good thing is wala naman kami nakasalubong dyan, ayan, so sabi naman, wrong turn ba to, char? Look at the house. Dito tayo matutulog sa taas. Dito sa taas. Ito na yung pinakataas niya. Kung makikita mo, ang ganda ng aura. So, dito kami matutulog. Yan, nakalapag lang yan. May 6 yan na higaan dyan. At saka ang ganda talaga ng view. Naman dito. So, lake na lake yung view. So, ito naman yung pinakababa niya. Diyan kayo kakain, magmuni-muni, o diba? Diretso lake na yung makikita mo habang nakaupo ka. Maganda rin magigahiga dyan. At saka tingnan nyo, napaka-fresh ng hangin dito. So, ayan. So, kung titingnan mo naman, malawak naman siya. Kung may tent kayo, pwede kayo magdala ng tent dyan. I think nasa 200 to 300 yung bayad. Pero kung magre-rent kayo, meron din silang pare-rentang tent. So, ayun yung napili namin na napaka-fresh ko talaga ng dating niya. Tingnan mo talaga, tingnan mo. Bamboo siya, din nakapaligid yung puno. Yung ganitong lugar, ang sarap kasama yung pamilya. As in, makakapag-usap talaga kayo ng maayos, ng walang distraction. Actually dito, may mga signal naman siya pero hindi ganun kalakas. So magpo-focus talaga kayo sa nature, sa paligid, at saka magtanungan kayo kung anong mga sekreto ng mga anak mo, char. So ayun na nga si Noah, masayang kumakain ng cookies. At sila ate, pagdating namin nag-lunch na kasi kami agad. Ayan, dahil na traffic talaga kami sa bandang Laguna, kaya kumain sila dito lahat. So, diba, ang ganda ng view habang kumakain ka, tanaw na tanaw mo yung lake. Tingnan mo yung baby ko. Parang ayaw pa niyang umalis dyan sa pwesto niya. So, ito naman yung mga accommodation nila. Nagre-range to sa, itong puti na to is nasa 2.8 siya per night. Ito naman hindi pa siya available pero cute. So meron din silang maliliit na kubo dyan. Ayan, yung nakikita nyo. Nagre-range siya sa 1,600. Pwede ka ring mag-bonfire dyan. 350. Kaya lang, nung nag-request kami, biglang umulan. So, hindi kami nakapag-bonfire dyan. Ayun yung sinasabi kong kubo. That is good for 1 to 3 packs. Maliit lang siya or 2 packs lang talaga yan siya. So, diba, ang ganda ng view. So, ito na yung pinaka-lake niya. Ayan. Kakaibang lake siya kasi malinis siya. Maganda yung tubig niya. Hindi siya kulay green. Kasi ito tinatawag daw na lumot lake. Pero hindi siya mukhang lumot. Dahil wala kaming nakitang lumot dyan. Tsaka maano talaga malinis yung tubig. So, ini-enjoy na nga nila yung paligid, no? Paikot-ikot yung mga team natin. Tinignan nila kung anong maganda dun sa baba. Actually, pupuntahan namin yung balsa. Pwede rin kayo magstay sa balsa sa halagang 200 per hour. Upo-upo kayo dyan or kung gusto niyo dyan maligo, pwede rin naman. Pero hindi mo mapapaalis ng malayo yan. Dyan lang yung balsa. Maganda dyan mag-imot-imot, mag-inuman kasi ang ganda ng paligid. Talagang fresh air siya. So itong mga to nagbabalak lumusong dyan sa balsa. Iwan ko lang kung makakaya nila dahil ito nga ay malayo-layo pa ng konti at kung kaya nilang mabasa. So ayan na nga, hinila nila dahil gusto nilang pumasok or pumunta dyan. Tawang-tawa, hindi lang kinaya. So may duyan din dito, no? Kung gusto mo magmuni-muni, pwede ka magduyan dyan. Ayan, relax-relax lang sila ate. Ayun naman si Noah. Ini-enjoy talaga ni Noah yung lugar kasi pwede siyang tumakbo ng tumakbo dahil hindi ka matatakot dahil walang mga sasakyan. So ito na nga si Kuya Cyper, nagpaplanong mag-kayak.
So, ayan, bida-bida din yan eh. So, nung ako niya, na-nervous ako. Kasi, di ko na makalain na pupunta siya sa malayo. Akala ko, dyan lang sa may bilog-bilog. Pero ang lakas ng loob ni Ate Jonah at saka ni Cyper dyan. Yung kayak pala, may bayad din siyang 500. I think 2 hours or 1 hour. Hindi ko alam kung ilang oras. So, ayan, nagkayak na nga sa Ate Jonah. At saka yan talagang gusto ni Cyper, magkayak-kayak. At saka the best magkayak dito sa lake, no? Dahil unang-una, wala siyang alon. So, talagang steady lang yung tubig niya. Kung gusto mo magkayak, ayun, patawa-tawa pa si Cyper. So, ayan, tinitingnan ko sila dahil nervyosa ako, number 1 talaga. Uy, seryoso kayo? Saan punta nyo? Although meron naman siyang life vest, pero iwan ko ba, ganun yung mga nasa isip ko, kaya hindi mawala yung paningin ko dyan sa kanila. Kasi paano pag tumaob, sinong rescue, hindi rin ako marunong lumangoy. Siguro yung asawa ko. Pero safe naman kasi wala nga siyang alon. Maliban na lang kung may crocodile. Wag naman sana. So, ayan na nga. Nai-enjoy nila ate dyan. Actually, umabot sila na napakalayo dyan. At sobrang na-nervous ako. Dahil ang layo na nila. Hindi ko akalain na balak lang tawidin yung isang isla. At saka ito na nga gumabi na. Sinasara na namin yung pinakabintana niya. Ayan, may bintana. So, yan, matutulog na kami dyan sa taas. Ewan ko lang kung kayanin ng mga anak ko na walang aircon. Kasi, sanay sila sa may aircon. Pero alam ko, si Cyper, kaya yan. Ewan ko lang dun sa baby ko. Dahil mainitin yun. So, yan na nga, paggabi siya. Ang ganda talaga ng aura ng pinili namin. So, kinaumagahan, nag-decide na mag-island hopping. Yun na nga, bida-bida na naman ng marunong lumangoy. So, mag-island hopping kami. Nag-rent kami dyan ng bangka. Good for 2 to 3 hours, ganyan. Mag-island hopping kami kasi ang dami palang island sa loob ng lake na to. So, nag-rent kami dyan ng 1,800 yung binayaran namin sa bangka. So, dumating na nga kami dito sa first namin destination is yung pinakamababaw. Pwede raw kami maligo dyan sa mababaw na yan. So, daan muna kami dito sa unang isla na pupuntahan namin. Napakaganda talaga sa picture taking, kung prenup, kung anong gusto nyo gawin dyan. Ang ganda. Hindi lang ma-justify sa mga video na yan, pero sa personal, grabe, mamangha ka talaga sa ganda. Fresh ko. Hey, look at the marami din siyang bulaklak flowers! dito na, ayan, sinuotan pa ni ate dyan ng bulaklak si Noah. At na-enjoy naman ni Noah. Patatawa-tawa rin siya. So, ang kagandahan kasi dito, ang daming isla. Napakaliit ang lugar, pero ang daming isla na makikita mo dito sa lake na to, ng Lake Lomo. Yeah! So, dapat maliligo kami dyan dahil mababaw lang daw yan ng area. Kaya lang, kuya, hindi kami pwede maligo kasi pag naligo kami, basa kami, tapos iikot pa kami sa buong isla. Ano yun, nanginig na kami. So, nag-decide kami dyan na hindi kami maligo, mag-picture-picture lang at i-enjoy yung mga bulaklak kasi marami siyang bulaklak. Siguro mga 4 na klase, may yellow, may lavender. So, ayan naman next natin. Iikot na lang kami dito sa area kung gaano kalaki yung Lake Lomot. Ayan. So, in-enjoy namin kaso sa kalagitnaan namin dyan, umulan. So, dapat bababa kami sa mga area dyan na pwede bumaba. Kaso, lakas ng ulan. So, hindi na lang kami na bumaba. Pero tingnan ko, ang dami parang mga resort dito. May luxury, may katamtaman, may swimming pool. Yun. Kaya lang hindi ako ganun nag-research, no? At gusto ko talaga yung ganyang style yung nakuha ko ngayon. Kasi simple lang siya. So, ayan, may resort nga dyan. Ayan, mga isla yan. At napansin namin dito is may kalabaw. Kasi dun sa first namin na isla, may paa ng kalabaw. So, may kalabaw na pala talaga siya dyan na inaalagaan. And napansin din namin dito na napakaraming resort. Ayan, may magaganda, may simple, may tent lang. The best yung makikita mo dyan, busog na busog yung mata mo. Kasi yung green, yung satisfy mo talaga sa hangin na ibibigay niya. Kumbaga, minsan kalimutan mo rin yung iniisip mo, minsan mag-enjoy ka din.
And dito mararamdaman mo talaga na na-refresh ka. Para sa akin kasi yun yung nararamdaman ko eh. So, ayun na yung nire-rent namin, no. Ang ganda niya dito sa labas. Ayan. So, dito nga pala is, merong tumaob na, yun, nagkayak yan. Yun yung iniisip ko kay Cyper kanina na baka tumaob. Tumaob sila, ayan sila, oh. Ayan, buti na lang may life vest. So, ayan na yung nirent namin. Ayan, ang ganda, ang cute. Simple lang at buhay probinsya talaga, di ba? May mga puno, may mga niyog, ganyan. So, dito pauwi na kami dahil anong oras na. And dahil pauwi na kami, nagbalsa naman kami dahil hindi nga sila nakaligo doon dahil maulan. At pagbalik namin, wala nang ulan, dito naman kami sa balsa. So, nag-rent kami ng 1 hour dito. Tuwang-tuwa si Noah sa mga ate at saka sa kuya kasi nag-swimming sila dyan sa lake. Nasatisfied naman sila kahit hindi sila nakaligo doon sa sa island. Diyan na lang. So, yun na nga, pauwi na kami. Ganito kaganda yung view. Ito yung makikita mo. Ayan. Maganda yung service nila, mabait sila ate. Punta na kayo dito sa El Campamento de Flores sa Cavinti. Pauwi na kami dyan. And enjoy kami, satisfied. At babalik kami dito kasi nagustuhan namin yung area. Ayan. Ito na yung pa-exit niya, no? Pauwi na ulit kami. So, punta kayo dito ng mga weekend para makapag-refresh at saka talaga kayo dito kasama maging masaya dahil kasama yung buong pamilya. O ara na akong kwento. Salamat sa pagtanaw o paminaw. Laag na mo dong, day. Nindot kayo diri jod.